Ikaw din ba yung tipong kapag nakarinig ng insulto, hindi alam kung ano isasagot? O kung meron man, hindi nagiging maganda yung kinalalabasan kasi either napupunta sa away o kaya pagsisisihan mo na lang kasi sana mas napaghandaan mo yung reaksyon mo. Ako si Camille Peng, at ibibigay ko ngayon sa'yo ang 5 hacks sagot sa insulto. Buhay Hacks with Camille Peng. In a particular order to, from the serious to the coolest way. Punta tayo sa number 1, sagutin mo ang insulto ng patanong. Gaya ng, ano ibig mo sabihin? Excuse me, may something ba tayo dito? May something ka ba sa akin? Sa ganitong paraan, binibigyan mo siya ng pagkakataon na mag-pause, mag-reflect sa kung anong sinabi niya. Di ka nag-react agad, di ka nag-assume. You're giving them a chance to have a second thought of what they just said. This hack not only makes them pause, but this makes you appear being a bigger person. Kasi let's say, may mga kasama kayo na hindi alam yung history nyo or nang kung bakit may ganong comment siya sa'yo. So you're giving them an opportunity to reason out as to where that insult or rude comment came from. Example, there's this one time back in college, pumayat ako ng matindi. Nag-effort talaga ako to work out, caloric deficit. But I would say, hindi naging healthy yung pagpayat ko kasi biglaan yun eh. Na napapansin na ng mga tao kasi sobrang abrupt. Di pa nun uso yung turok, yung Ozempic. And then meron akong isang classmate na matabil ang dila. Pangalanan natin siyang Karen. Saktong-sakto yung timeline namin ni Karen na nung season na pumayat ako, pumayat din siya. Kaya may time na kaming dalawa yung laging napapansin, nasasabihan na inspiring daw kami, fitness goals. Pero ako personally, hindi ako totally happy with my body that time. And dun ko rin kasi na-realize na it's not really about being just payat, no? Kasi if you did it for the wrong reasons, wrong way, hindi worth it. Pakiramdam mo lang lagi kang gutom, low energy. Si Karen, hindi ko alam anong meron sa kanya. Kasi naging competitive siya bigla. And then one time, patawid ako kasama yung iba kong mga friends. Nakasalubong ko siya with her other friends. So nagbatian kami. Yung mga friends niya, binati nga ako na ang payat-payat ko na raw. Tapos si Karen, out of nowhere, sinabi lang niya sa akin, "Oo nga, ang payat mo na, Camille. Ay kaso naka-black ka nga pala. Nakakapayat kasi kapag all black." Ako dahil nga gutom at walang energy para pumatol, sinagot ko lang siya ng, "Sorry, may something ba tayo dito?" Dapat di ako nag-sorry thinking about it, pero as a people pleaser, matik yun sa akin eh. But after that, di na rin siya nakasagot. Feeling ko napapause din siya napaisip anong off dun sa sinabi niya. At sobrang nagmark nung scenario na yun at yung reaction ko na yung mga college friends namin naaalala pa rin hanggang ngayon. So ang hack na to, it works lalo na kung sa more professional setups. Trabaho, for example. Ginagawa ka nitong matured looking in such a way na hindi ka kasi naging reactive, hindi ka defensive, hindi ka rin nag-assume. Curious lang ba nang maintindihan mo rin kung saan nga ba nanggaling yung insulto na yun? Kasi baka nga naman may ginawa ka sa taong yun. Swerte mo kung may isagot siya that will give you a reason and justification as to why. Pero kung wala naman, at least mapapaisip din siya. Kaya itanong mo yan, anong ibig mo sabihin? May something ba tayo dito? Para tayo sa number 2, kumustahin mo. Itanong mo ng, okay ka lang ba? May pinagdadaanan ka ba? Madalas yung mga insulto o mga rude comments, ang pinanggagalingan lang is posibleng dahil masama lang talaga yung araw ng taong yun. Nagka-emotional spillover lang, tapos nadamay ka. At sa pagkumusta mo sa kanila kung okay lang ba siya, may pinagdadaanan ba siya, you're being empathetic. And this flips the energy and dynamics here. Parang sinasabi mo dun sa tao na, masama lang araw mo, wag mo ko idamay ha. Kaya posibleng mapaisip din sila or mapa-realize sila na, oo nga no, that was uncalled for, I'm sorry, hindi ko dapat sinabi yun. It's better na rin to think someone is going through a hard time kaya ganun sila para hindi mo ma-take in yung negative energy na binato nila tapos maipasa mo ba sa iba. At kung let's say, sa pagkumusta mo sa kanila, okay naman pala siya, tas talagang may beef lang siya sa'yo at ayaw niya lang sa'yo dati pa tapos sinagot ka niya ng,
Oo, okay ako. Ikaw ang hindi. At least malalaman mo, 'di ba, na hindi siya okay at may ambag ka. Ba't ganun yung attitude niya towards you? 'Di ba? Nagkaroon pa kayo ng open forum. Either way, it helps you be a better person kasi you didn't judge them. You showed empathy sa pagkumusta. And if meron nga talagang nagawa sa kanya that made him or her give that insult or rude comment, then you get an answer as to why. And you can take it to make yourself better para hindi ka makatanggap ng gano'n next time. Minsan kasi kailangan din natin tandaan na maaaring may contribution din tayo kung bakit tayo napagsasalitaan ng masama. And this is not victim blaming but more of trying to be accountable din what we may have also did or said to others. And this actually raises your level of awareness about yourself and the people around you. So being kinder helps. Kumustahin mo kahit ininsulto ka, ganun. Before we move on sa next hacks, please don't forget to like, follow, and share my social media accounts to show support para tuloy-tuloy pang paghahatid ng buhay hacks ni Camille Peng sa inyo. Punta tayo sa number 3. Take it as a compliment. Ito, pupunta na tayo sa part na halimbawang ayaw mo muna maging bigger person, pagod ka na, pero ayaw mo rin masyado maging defensive. Gusto mo lang yung medyo may halo lang na pagiging pilosopo, yung may onting ganti lang. Sa halip na mainsulto ka o mag-react ka kagad negatively sa insulto sa'yo, i-interpret mo siya bilang positive observation o comment ng taong yun tungkol sa'yo. This hack flips the power dynamics. Yung taong nang insulto being in the position of power by giving a rude comment, you take away that power by converting an insult into a compliment. For example, balik tayo sa kaklase kong si Karen. Favorite niya talaga ako insultuhin nun eh. May mga ganyang tao na ginawang character yung pagiging maldita. Kaya favorite ko muna rin siya for today's episode. Meron kasi ako naging best friend nung college. Hello, Dims. Sobrang magkasundo kami na hindi kami mapaghiwalay. At nagkataon na itong best friend ko sobrang galante. So dahil lagi kami magkasama, nadadamay niya ako sa mga libre, kain, labas. Then one time, pumunta kami sa the store. Bilihan ng DLSU merchandise and other things. So nandun yung best friend ko and other blockmates kasama rin si Karen. And nung time na yun, nag-champion sa UAAP si DLSU. So lahat gusto bumili ng merch. Maliban sa akin kasi hindi ko afford. Scholar ako that time, di naman ako paying student, kaya di ko talaga kayang bumili kahit gustuhin ko man. At itong best friend ko si Demi, sinabihan niya ako ng, Kams, gusto mo? Libre na kita. Ang response ko noon was, uy, wag na, mahal yan. Si Karen, narinig yung discussion. Sumagot ba naman ng, ang swerte-swerte talaga ni Camille, no? Laging nililibre ni Demi. In the most sarcastic tone. To be honest, ako natameme lang ako nun eh. Kasi ano nga naman isasagot ko eh. Totoo namang nililibre ako palagi. And super na-caught off guard ako. Kasi in my head, bakit mo kailangang sabihin yun sa harap ng ibang mga tao? Di ako nakasagot nun. Pero remembering how it ended, yung best friend ko yung sumagot sa kanya. At ang sinabi niya, gusto ko lang. Tsaka deserve naman ni Kams eh. From that response ng best friend ko, yung insulto or backhanded comment ng girl is naging compliment para sa akin. In my mind siguro, I'm just a really good friend kaya may kaibigan ako na gustong iparana sa akin yung mga bagay na hindi ko nararanasan dahil hindi ako mayaman. Baka nga, ginagaslight ko lang yung sarili ko. This example may not be as exact of what I'm trying to give here, but you can make it as an inspiration na instead of looking or taking offense from other people's comments, pwede mo siyang tingnan sa ibang perspektibo na baka nga may katotohanan dun sa sinasabi nila na mukhang insulto sa umpisa, pero may mas malalim at may kabuluhan naman kung mas pag-iisipan at magiging positibo ka lang. Kaya sa susunod na may mga insulto sa'yo, take it as a compliment. Eto na, papunta na tayo sa exciting part. Kung kanina iniintindi mo lang sila. You're being the bigger person always. Matured ang atake. This time, punta tayo sa number 4. Sang-ayunan mo, then exaggerate. Lahat ng mga examples ko dito came from college experiences. Bata pa ako nun eh. Di pa kasi ako marunong sumagot. Pero habang tumatanda ka kasi, marirealize mo na minsan, kailangan mo na rin pumatol. Kasi at some point, yung mga taong katulad ni Karen, kailangan din makahanap ng katapat para matuto at ma-realize nila na may something na dapat baguhin.
Kaya dito papasok yung hack number 4 na ito. Agree to the insult, then blow it out of proportion para mag-gets at makita yung absurdity ng insulto. Halimbawa, may nagsabi sa'yo ng, ang dami mong ebas, no? Di ka naubusan ng sasabihin. Pwede mong gawin yung trick number 1 na tanungin siya, ano ibig mo sabihin? May something ba tayo? Kasong boring. Inatake ka na, intindihin mo pa. Doon naman sa number 2, kumusta ka? May pinagdadaanan ka ba? Parang ang seryoso naman masyado. Parang therapy session, di ba? Sa hack number 3 naman, take it as a compliment. Oo nga, thank you for your observation. I'm taking as a compliment. Nye. Parang kulang di ba? Tsaka parang gusto mo ng spice, may oomph. Kaya ang pwede mong isagot kung may energy ka at nasa mood by applying this hack number 4 of agreeing and exaggerating, ganito yung pwede mo isagot. Talaga ba, Karen? Marami ako sinasabi? Actually, totoo. Marami akong sinasabi at dapat sabihin dahil it's a free country. We have freedom of speech. At bilang isang mamamayan nagbabayad ng tax at lumalaban ng patas sa buhay, dapat lang na marami akong sabihin at dapat lang na may opinion ako sa mga bagay-bagay at mga issues. Kasi kung wala, ano bang silbi ko? Bilang isang Pilipino na nagbabayad ng tax. O diba? Love it. It's giving main character energy. Yung rude comment niya na turn mo into confidence, power. Could be humor, depende sa delivery. Tingnan natin kung sa susunod pagsalitaan ka pa ng Karen na yan, matatamimi yan. Now, sa hack number 5, this probably is my most favorite one. The most famous hack na sagot sa insulto. Ang titigan mo lang. Pagkatapos niya magbigay ng insulto, huwag kang sumagot. Titigan mo lang siya. Ipakita mong hindi worth it tumbasa ng reaksyon at salita kung ano mang insulto niya. This is powerful. Kasi walang ano-ano. Di mo na kailangan ng energy, ng salita, or any action. Silence is power. Mapapaisip siya kung may awareness man siya na may hindi tama sa sinabi niya. And in addition to this hack, kung gusto mo pang dagdagan ng oomph, sipa, yung titig mo sa kanya dahil baka walang effect, titigan mo raw yung noo niya. Ng matagal, ng madiin. This triggers discomfort and insecurity sa taong tinititigan. O at least man lang dun makaganti ka, diba? Sabi nila, knowledge is power. Pero ako naniniwalang applied knowledge is. Kaya lahat ng matututunan mo dito ay gamitin sa tama at ikauunlad ng buhay mo. Muli ako si Camille Peng. Follow me on my social media accounts, subscribe, listen to my podcast, and share this for more buhay hacks.